Alam nyo itong ginawa ni Senator Amy Marcos. May tuturing ko sa aking opinyon na admission, pag-amin na tama yung ginawa ng gobyerno at mali si Amy at ang kanyang kasamahan tungkol sa sinasabi nilang mali ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi nag-file po ngayon ng proposed bill na tinatawag nilang PRRD bill, proposed bill, na gusto niyang ipagbawal na ang pag-turnover at paghuli ng Pilipino para ibigay sa mga dayuhan o international court. Yan ang kanyang panukalang batas. Bigyan daw ng proteksyon ng mga Pilipino na hindi arestuhin at madala malitis sa ibang bansa. Ibig sabihin, kahit may kaso, hindi dapat tulihin. Yan ang kanyang ginagawa ngayon. Proposed bill para protection daw kay Duterte at iba pa. So, ang ibig sabihin nito, kanyang kinikilala at hindi naman siya makakatanggi dyan. Yung ginawa ng Malacanang na paghuli at pag-turnover kay Duterte ay dahil naaayon sa batas. Republic Act 9851. So ang gusto ni Senator Amy, mawala na yung Republic Act 9851 at itong kanyang proposed bill, bagong panukalang batas, PRRD bill, proposed bill na ipagbawal nga. So, kung gumagalaw ka ngayon na gumawa ng batas na ipagbawal ito, yan ay malinaw na yung ginawa ng gobyerno under President Marcos na yung kapatid ay naaayon sa batas, Republic Act 9851. Ano ba ang sinasabi ron? Kaya ito turn over nila ang kahit sinong Pilipino kapag merong kaso sa ICC o sa International Court. Ganon ang ginawa. So, kabaliktaran ito doon sa laging sinasabi ni Amy na illegal yung pag-aresto. Diba, gumawa pa siya ng public hearing, may sarili siyang committee report. Siya lang naman ang gumawa ng committee report, hindi ang buong Senado. Tapos dinala niya sa ombudsman. Akala niya, kakampi niya si Martires. Hindi naman gumalaw si Martires dahil binanatan siya dahil hindi siya nagpagamit. Hindi pinapanagot ang Malacanang until now nakatenga sa Office of the Ombudsman kasi magre-retiro na si Martires. Oh, kino-question mo at sinasabi mong illegal ang paghuli kay Duterte. Tapos ngayon gumagawa ka ng batas para bigyan ng proteksyon ng Pilipinong huwag hulihin. Ay malinaw naman, kaya hinuli ay dahil may warrant of arrest at kaya turnover dahil sa Republic Act 9851. O di ba? Panlilin lang ang ginagawa nyo. Senator Amy, kahit anong gawin mo, kahit gumawa ka ng bagong batas, manghuhuli pa rin at ito-turnover pa rin hanggat hindi na-amend ang Republic Act 9851. Kung gusto mong hindi magkaroon ng authority ang gobyerno sa pag-turnover sa mga Pilipinong may kaso sa ibang bansa, i-amend mo, i-abolish mo, baguhin mo yung Republic Act 9851 hanggat hindi nagagalaw yan. Manghuhuli at ito-turnover. Nakalimutan mo na yung Chief Justice dati ay siya ang Executive Secretary ng iyong kapatid. At yun ang nakakaalam ng batas, katulad ni Legal Counsel, Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile at ang magaling na Solicitor General na si Bert Berabe. Ganon, magagaling na abogado nakapaligid sa iyong kapatid. So, hindi ko sinabing mali. Trabaho mo yan, maggumawa ka ng bagong batas. Pero pag-amin yan, kabaliktaran doon sa sinasabi mong illegal ang paghuli. Hindi illegal, naayon sa batas. Kaya nga gusto mong gumawa ng bagong batas para pigilan yung legal na ginawa ng administrasyong ito. Naloko na, nagkabukuhan na. Yan po ang sitwasyon. Ako'y laging naniniwala ang isda ay nahuhuli sa bibig. Kung ano ang sinasabi noon, sinasabi ngayon, pag pinagkumpara mo, lalabas ang totoo. Lagi kang nagsasabing illegal ang paghuli, pag-turnover. Ngayon gagawa ka ng batas para pigilan yon. Ay di ibig sabihin, merong legal basis, legal na pamamaraan na ginawa ang gobyerno. Yun lang yun, ganun kasimple lang. Anyway, in reaction, malaya po kayo sa ating mga topic. Sunod, eto, talagang, DILG. Secretary, actually, pareha sila. Secretary Remulla brother,
DILG at the Department of Interior and Local Government at Department of Justice, General Torre PNP Chief. Ayan, eto na naman. Aarestuhin nila ang lahat sa oras na mayroong warrant of arrest at kanilang ipapile ang mga kaso laban kay kanino man dito ho sa missing sa Bungero. Ayun. Eto na. Binibigyan na po ng pagkakataon ng National Police Commission o NAPOLCOM ang lahat ng mga pulis na inaakusahan na posibleng may kinalaman sa missing sa Bungero na sila ay mag-file ng counter affidavit o sinumpaang salaysay kasi administrative po ang issue sa NAPOLCOM. For dismissal yan pag napatunayan. Iba yung administrative case at iba pa yung criminal. Yung criminal case sa korte ipapile yan. Yung sa NAPOLCOM, ayan administrative kasi sila po ang NAPOLCOM ay merong authority isuspende or dismissal sa mga pulis, general man o kawal, kapag kaho may pagkakamali at may paglabag bilang pulis. Kaya ngayon, nasa NAPOLCOM na po ang kaso, administratibo, doon sa 15 o higit pa ng mga pulis na merong kinalaman at ang maganda binibigyan kayo ng pagkakataong sagutin niya. Kung hindi, baka dismissal ang mangyari sa inyo. Pag na-dismiss kayo, mawawala ang retirement, mawawala ang benepisyo, kawawa kayo. So, justify nyo na wala kayong kinalaman, kumbinsihin nyo ang NAPOLCOM na kayo inosente dyan. Pero itong mga pulis po na sinasabing may kinalaman sa missing sa Bungero ay under control na po ng headquarters. Lahat nasa loob ng Campo Crame. Walang duty, walang ginagawa. Nandun lang sila. Mga opisyal at kawal na involved. At posibleng madagdagan pa. Ayon kay General Torre at kay Secretary Remulla ng Department of Interior and Local Government. Ayan po ang galaw ng pagpapatupad ng batas. Rule of law, sabi nga natin. Pinapairal po ng ating mga otoridad. Justice for all. Lagi ka natin sinasabi, katarungan ibigay sa mga naging biktima. Yung mga akusado o suspect, bigyan din ng katarungan, ipagtanggol ang kailang sarili, din korte ng bahala. Kasi lahat po ay may karapatan. Hindi lang ang biktima, pati po ang mga akusado may karapatan namang ipagtanggol ang sarili. Yan ang parte ng rule of law na pinapairal. Ang korte ang magdi-decide after a trial kung guilty o not guilty ang sino man. Ayun po yun. Okay? Kaya may pag-asa pa. Pero dumadami po ang mga pwedeng masangkot dito. Dahil malaliman ang investigasyon. Any comment, reaction, malaya po kayo. Muli nakikirami kami sa mga lahat ng mga kinaukulan at pamilya at mga nai-involve o nasasama dito sa controversial na isyong ito. Hindi ho talaga ito titigilan. Kasi may order ang Office of the President panagutin kahit sino under the law. Mananagot sila.